Mga kababayan, dahil kaarawan po or birthday po ng Pangulo ngayon, sagutin po natin itong mga kayabangan dati ng mga Maka-Duterte at mga Maka-Kibuloy. Mga lumang video na ito po yung para po talaga sa akin ay pagpapakita nila ng kanilang kayabangan at ating pong sagutin, no? Pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Ito na po. Right now, like Eric said, this is now a country without any laws. Actually, there is a law, and it's Bongbong Marcos. Whatever they say is the law. That this is what this man has done to our country. May I also add something, Eric? Sinabi mo kanina, yung mga batas na nilabag nito. You forgot about that warrantless search. Yung walang search warrant at pumasok dito. Meron ba kaming narinig sa'yo, Bongbong Marcos? 2 batalyon na mga PNP fully armed to their teeth, confronting innocent civilians, church workers, children, women, indigenous peoples. And this will hound you, Mr. Marcos. This will really hound you, and this is really magkakaroon tayo ng singilan. And then after a month, eto na, may bounty na si Pastor. And the last thing that I imagined that will happen was for the president na idepensa niya yung nangyari na sinabi ng DILG Secretary. It took RA 6713, Section 17, for the President to speak out. At nung nagsalita siya, when you finally broke your silence, your true colors came out. That you are truly hell-bent to get our beloved pastor at all cost. You gave yourself away. Iniisip namin, sino ba nag-utos sa mga nangyari dito sa KOJC? Saan ba galing tong order na to? Well, naniniwala ako sa sinasabi na a fish is caught by its mouth. Nahuhuling isda sa kanyang bibig. Meaning, sa mga sinabi mo, yun na nga. Kuting. Liza Smugs. Huwag na kayong bumalik. Takot talaga eh. Pagdating ng akala nila lulusob na tayo dun sa Malacanang. Biglang nag-alisa ng mga tit. Adlok man di ay mo. Talawan man di ay mo. Yan naman. Alam nyo, ito po mga kapatid, ang nangyayari ngayon. Huwag nyo pong hintayin na maging mitya po ito o para itong posporo na nasisindi sa mga dinamita. Pag ano pong ginawa nyo kay Pastor, isa po itong mitya sa bawat Pilipino. Hindi nyo pa alam kung anong pwedeng mangyari once na kinantit nyo po si Pastor Apollo C. Kibuloy. Isa po itong magiging parang posporong sisindi sa dinamita o sa bomba ng mga bawat Pilipino. Ay, huwag niyo pong hayaang dumating yung puntong yan. Yan lamang po ang aking gustong sabihin sa inyo. Tingnan itong presidente natin. Kung ano-ano pagagawa. Punta ng Germany, punta ng kung ano-anong bansa. Hindi nyo alam, pinagtatamnan na ang bawat country na mga nasmagel nila, mga nakamkam nilang kayamanan. Pera po natin yan, mga kapatid, mga kababayan. Pinaglalagay na po nila sa iba't ibang bansa. So, sa muli, hindi po kami titigil sa pagsigaw namin sa kalsada. Hindi po natatapos ang prayer rally. Abangan nyo pa ang mga susunod na prayer rallies na gaganapin po ng laban kasama ang bayan. Yun lang po. Talawan man di ay ka. Mapaki-interpret yung mga hindi marunong magbisaya. Nagtago lagi mo. Nakakatawa kayo. Ciao. So yun po, narinig po natin yung kanilang mga sinabi na underestimate nila ang ating Pangulo at talaga pong nagpakita sila ng kanilang yabang, no? Pero ang tanong mga kababayan, ano pong napala nila sa kayabangan nila?
Ano pong napala nila sa mga pinagsasabi nila dati nung hindi pa nahuhuli si Kibuloy? Ano pong nangyari? Wala, dahil at the end of the day, nahuli pa rin po si Kibuloy at kailangan pa rin po niyang humarap sa batas at managot kung kailangan niyang managot, no? So kung ano-anong bintang, kung ano-anong pangmamaliit, kung ano-anong sinabi nila sa Pangulo, pero wala po silang napala. Yung sinasabi pa nga na hindi sila titigan sa kararally. Anong nangyari? Hanggang sa unti-unti nang naumay, kahit siguro mga supporter nila ay hindi na sumasama. Wala pong nangyayari sa kanilang ginagawa, no? Dating gawi, ipapakita ko po sa inyo ang mga panibagong accomplishment po ng Pangulo bilang tugon sa kanilang ginagawa, no? Mas maganda po na sa kanila pong mga pinagsasabi, sa kanilang kayabangan, sa kanilang pagbibintang sa Pangulo, sa ating gobyerno, ay ipakita natin, sapalpalin po natin ng accomplishments ang kanilang mga pinagsasabi. Ito po, latest po ito, no? Ito ay maliban pa doon sa mga dati nang nagawa. Sabi dito, nakalaya na po ang 1,000 magsasaka from 274 million pesos na utang. At meron pong pinamahagi ang ating gobyerno sa pamumuno ni President Marcos Jr. na 287 farmers titles to the land they've long worked for. Yung mga pinagpagurang sakahan ng ating mga kababayang magsasaka, 287 farmers titles po ang pinamahagi ng ating gobyerno at 274 million po ng utang ang malaya na po sila na hindi na nila babayaran. At bukod dyan, sa nabotas po, nakapagbigay po ng aid sa mahigit 8,600 fisher folks and families ang ating gobyerno para sa commitment nila in restoring livelihood and improving the Navotas Navigational Gate. Yan lamang po ang ilan sa mga pinaka-latest na accomplishments po ng ating Pangulo, ng ating gobyerno. Bilang tugon po sa kayabangan ng mga talagang mga tao na gusto po siyang patalsikin. Ayan po mga kababayan, nakita niyo naman po, yan po ang tugon natin, tugon po ng pamahalaan ng Pangulo sa mga ginagawang pamamaliit at pagyayabang ng mga taga-kabila po. So yun lamang gusto kong ibahagi sa inyo mga kababayan. Sa susunod, magbabahagi pa po ulit tayo ng mga maaring accomplishments po ng Pangulo, ng admin, at sasugitin po natin ang mga kayabangan at pinagsasabi ng kabilang kubol. Salamat po sa panonood. Sana'y makapag-comment kayo at malike nyo ang video at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.